Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga anyo o pamamaraan ng diskurso. At ito, ang paglalarawan o descriptive. Ang paglalarawan ay isang paraan ng pagsulat na nagbibigay ng malinaw na larawan sa isipan ng isang mambabasa o nakikinig. Gumagamit ito ng pang-uri, pang-abay, pandiwa, at pandama ng manunulat upang maging konkreto o masining ang paglalarawan. Layunin itong magbigay direksyon, ipakilala ang iniidolo, at ipakita ang kagandahan ng paligid. Ang katangian ng paglalarawan. Una, nagbibigay ng malinaw na larawan ng tao, bagay o lugar sa isipan ng mambabasa sa pamamagitan ng masinop na paggamit ng mga salitang naglalarawan. Maaaring itong karaniwan o masining at gumagamit ng pang-uri, pang-abay at pandiwa upang maging buhay ang inilalarawan. Sa ganitong teksto, nahihikayat ang imahinasyon ng mambabasa at maipapakita ang ganap na kaalaman na manunulat sa paksa. Ang paglalarawan ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng malinaw na anyo at kaayusan na inilarawan, kaya madaling maunawaan ng mambabasa ang ipinapakita. Nakatutulong din ito sa mabilis ng pagtukoy ng larawan inihahayag, wastong paggamit ng mga salitang naglalarawan at paglinang ng kamalayan at kasanayan sa sariling kakayahan sa pagsulat. May dalawang uri ang paglalarawan, karaniwang paglalarawan at masining na paglalarawan. Una, karaniwang paglalarawan. Ito ang uri ng paglalarawan na kung saan ano ang ating nakikita, nadarama, naririnig o di kaya'y nalalasahan. Halimbawa nito, isang buwan na bumubugaan ng apoy, ang pisikal na nakikita natin sa isang larawan. Pangalawa, masining na paglalarawan. Ito ay paglalarawang abstract na di mo nakikita ng konkreto ang larawan. Halimbawa, isang ugaling tila bulkan, tahimik sa una, ngunit biglang sasabog sa galit kapag ito'y napuno. Narito ang proseso ng paglalarawan. Una, pagtingin sa ilalarawan. Pangalawa, pagpili ng mga salitang gagamitin. Pangatlo, pagsulat o paglalarawan ng bagay o lugar o pangyayari. Matapos ang unos na dumaan sa kanilang buhay, bumangon ang bagong umaga. Sa bawat sinag ng araw na pumapasok sa silid, ramdam ang pag-asa. Tahimik na paligid at ang simoy ng hangin ay nagbibigay ng ginhawa sa puso. Dam, nararamdaman mo ba yon? Parang bawat simoy ng hangin ay nagpapaalala sa atin na kahit ilang trahedya man ang dumaan sa ating buhay, dapat tayong magpasalamat. Dahil buhay pa rin tayo at may pagkakataon pa tayong magsimula muli. Oo, Dam, tama ka dyan. Katulad ng pagsikat ng araw at ang init ng hangin at ang liwanag sa paligid na para bang sinasabi sa atin na may pag-asa pa rin tayo. Ang bawat tunog, bawat amoy, at bawat kulay sa paligid ay nagbibigay buhay sa simpleng kwento ng tahanan. Sa bawat pag-uusap sa sariling wika, nadarama ang koneksyon sa kultura,
sa nakaraan at sa bawat araw na pinagkaloob ng Diyos. Sa bawat umaga pagkatapos ng unos, ang wikang Filipino ang naging tulay ng damdamin at pagkakakilanlan. Dito, sa simpleng tahanan at sa bawat talata ng pag-uusap, nakikita ang tibay at pag-asa ng bawat Pilipino.